Ngayong gabi sa Reporter's Notebook, ang nakababahalang pagtaas ng kaso ng HIV. Kung wala pa man tayong epidemya ngayon, nasa bingit na tayo ng epidemya. At ang kasong kinakaharap ni Senador Ping Lacson. Masasabi natin na isa na siyang wanted dito sa NBI. The only time you can declare a person to be a fugitive if he has abandoned his case. Kinatatakutan, walang pinipili, nakamamatay. Ito ang Human Immunodeficiency Virus o HIV. Virus na nagdudulot ng sakit na Acquired Immune Deficiency Syndrome o AIDS. Sakit na nananatiling walang lunas at kumikitil sa maraming buhay. December 2008 nang aming makilala si Eric. Di niya tunay na pangalan. Isang seaman at positibo sa HIV. Hindi ko na po inisip na mag-ano ako eh. Ang inisip ko po yung sarap at saka yung ano eh. Yung nga po ang naiisip ko. Inamin niya noon ang kanyang pakikipagtalik sa iba't ibang babae nang walang anumang proteksyon. Ang mga babae po umakyat minsan sa barko. Nag-aalok ng aliw. Minsan $20. Kamakailan muli namin binalikan si Eric. Nalaman namin isang buwan matapos ang aming panayam sa kanya, pumanaw na pala siya. January 7, birthday niya. Kinabukasan, January 8, doon na siya nawala. Hindi tanggap ng kanyang lola ang naging sanhi ng kanyang kamatayan. Komplikasyong dulot ng HIV ang ikinamatay ni Eric. Hindi niya ako masisi na nangyari sa kanya yung ganun kasi kumbaga sa sarili niyang kagustuhan eh. Dumagdag pa sa papahabang bilang ng mga namamatay dahil sa HIV si Eric. Nananatili ang banta ng virus at patuloy din ang pag-akyat ng bilang ng mga dinadapuan ng kamandag nito. Nagsimula ang lahat ng magpabalik-balik ang ubo ng 24 na taong gulang na si Gab, di niya tunay na pangalan. Dahil sa pangamba, nagdesisyon siyang magpakonsulta sa doktor. Pinatesak ng doktor ng HIV, rapid test. Then, after that, yun, it came out positive. Sinisira ng HIV ang immune system ng katawan ng isang tao. Dahilan para mawala ng depensa ang katawan ng tao laban sa mga impeksyon at sakit. Kabilang si Gab sa mahigit 4,000 HIV positive sa Pilipinas at sa mahigit 30 milyong positibo sa buong mundo. Kung tutusin, mababa ang prevalence rate o pamamalagi ng HIV sa Pilipinas. Pero ayon kay Dr. Edsel Salvaña, isang infectious disease expert, nakababahala ang pagtaas ng bilang ng mga bagong kaso ng HIV sa bansa. Is a very small portion of our population. Pero kung titingnan mo sa Southeast Asia, in the last few years, na-overtake na natin ang numbers ng Singapore at ng Hong Kong. Noong taong 2000, may isang bagong kaso ng HIV kada 3 araw ang naitatala. Naging isang kaso bawat araw noong 2007 hanggang dumoble ito sa 2 kaso kada araw noong nakarang taon. At nung nakarang buwan lamang, umakyat nito sa 3 kaso kada araw. Kung ikukumpara sa buong mundo, kabaligtaran daw ang takbo ng ating istatistika. Simula taong 2001, bumaba ng 17% ang bilang ng mga bagong kaso ng HIV sa buong mundo. Pero sa Pilipinas, lumundag na ito ng mahigit 300%. Ang dating tahimik na virus, ngayon pinangangambahang tila nasa bingit na ng epidemya. Mula taong 1996 hanggang 2006, 10 taon na lumipas para dumoble ang bilang ng mga bagong kaso ng HIV sa bansa.
Pero noong 2007 hanggang 2009, sa loob lamang ng 2 taon, dumoble na kagad ang bilang ng mga bagong kaso ng HIV sa bansa. Aminado ang Department of Health sa lumalalang sitwasyon ng HIV sa bansa. Dapat ang mangyari, lahat tayo, hindi lamang Department of Health, ay pag-igihang mabuti ang pag-aalaga para hindi na kumalat yung HIV/AIDS. Kasi kung wala pa man tayong epidemya ngayon, nasa bingit na tayo ng epidemya. And gusto ko rin sabihin sa kanila na huwag silang matakot kasi ako nga nakalabas ako eh. Lindol sa Haiti, mahigit 200,000 ang kumpirmadong patay. Libo-libo pa ang pinangangambahang nakabaon sa hukay. 4 na Pilipino po ang namatay sa lugar na ito. Ngayong Martes, mula sa nag-iisang Philippine news team na nakapasok sa Haiti, sa pangunguna ni Jiggy Manican, saksihan ang kanilang tunay na kalagayan. Paano sila babangon at anong leksyon kaya ang mapupulot ng Pilipinas sa trahedyang dumama sa Haiti? Martes sa Reporter's Notebook pagkatapos ng saksi. Dalawang taon na nakakaraan ng matuklasan ni Humphrey ang pagiging positibo niya sa HIV. Alam ko na I'm engaging in sexual activities na unprotected. May mga risky behaviors ako. And then dumating pa nga dun sa point na nagbibiroan kami dati ng mga kaibigan ko na paano pag nagka-AIDS ka? Ang sagot ko lang nun, hindi ko pinag-isipan yung sagot ko pero sabi ko na parang kung darating yun. Ayun na nga, dumating siya. Aminado si Humphrey na isa sa mga dahilan ng kanyang pagiging mapusok ang kawalan niya ng sapat na kaalaman sa HIV. Hindi ko siya ina-expect. Yung awareness ko tsaka yung perception ko sa HIV, hindi ganun ka-strong, hindi ganun ka-solid. Git ng Positive Action Foundation Philippines, isang organisasyong tumutulong sa mga positibo sa HIV/AIDS. Maraming dahilan kung bakit tumataas ang kaso ng HIV sa bansa. Isa na raw ang kakulangan sa kaalaman ng publiko ukol sa HIV. We don't just rely on the memorandum disseminated by a specific agency na member ng Philippine National AIDS Council, bagkus marapat din talagang siguraduhin sa pagbaba, pag-alam at tingin kung ito ba ay gumagana. Ayon sa DOH, may mga balakid kaya hindi mailunsad ang malawakang kampanya tungkol sa HIV/AIDS. Meron tayong mga objections sa pag sinasabi natin tungkol sa mga condoms, ganyan. Pero palagay ko ngayon papaisang tabi natin yon. Dapat ay hindi na tayo magbulag-bulagan. Sa pinakahuling bilang, halos 70% ng mga kaso ng HIV ay nailipat sa pamamagitan ng di protektadong pagtatalik. Kung tumataas ang naitatalang kaso ng HIV sa bansa, marami pa raw ang hindi naiuulat. Sa pagtataya ng UNAIDS, nasa humigit kumulang 12,000 ang bilang ng positibo sa HIV sa bansa. Part of the problem nga is hindi nagpapatest ng mga tao. Kung nahawa ka ngayon, siguro within 2 weeks magkakaroon ka ng tinatawag natin na acute retroviral syndrome. Ang acute retroviral syndrome, parang trangkaso lang yan. So lalagnating ka, magkakaroon ka ng mga kulani na inflamed, tapos actually bumubuti siya. Tapos pagkatapos nun, relatively wala ka nang mararamdaman hanggang magkaroon ka na ng full-blown AIDS, mga 8 to 10 years. Sa ganitong sitwasyon, ang isang positibo sa HIV ay maaaring makahawa nang hindi niya nalalaman. Kaya't ang pagpapatest ang isang mabisang paraan para maiwasan ang epidemya. Importante na maging aware yung publiko na nandito talaga yung threat ng HIV at AIDS. So, ay importanteng mag-ingat ang mga tao. At kung sa tingin nila na expose sila, kailangan talaga magpa-test sila kasi hindi mo naman masasabi kung sino yung infected unless malala na talaga. Ngunit diskriminasyon pa rin daw ang dahilan kung bakit hindi lumalantad o tumatangging magpa-test
ang mga maaaring positibo sa HIV tulad ni Gab. Ang hirap din kasi panganay ako sa pamilya. So, hindi, kung ako yung magkakasakit, ay sasabihin ko sa kanila na may ganito akong sitwasyon ngayon, paano na sila kumbaga? Para naman kay Humphrey, mas pinili niya lumantad upang magsilbing halimbawa sa iba pang HIV positive. Na-realize ko na maraming tao na napakadaling maghusga, maraming tao na napakadaling magturo ng daliri para sisihin ka, maraming tao na madaling matakot kasi hindi nila alam kung ano yung nasa harap nila. And gusto ko rin sabihin sa kanila na huwag silang matakot kasi ako nga nakalabas ako eh. Sa kasalukuyan, wala pa ring natutuklas ang lunas ang HIV. Tanging ang gamot na tinatawag na antiretroviral drug o ARV ang iniinom ng mga HIV positive upang mapalakas ang kanilang immune system. Ngunit giit ng Positive Action Foundation, ang mga gamot na ito ay hindi galing sa gobyerno, bagkus ay pinondohan ng Global Fund. Katunayan hanggang 2012 na lamang ang mga gamot na ito. Malapit na ang panahon na, takdang panahon na iiwan na ng Global Fund. Sana pag dumating yon, meron na tayong sariling pera na pangbili ng ARV. Yun ang hiling at panawagan sa mga namumuno ngayon, no? Sa mga susunod na taon kung saan mawawala na yung tulong ng Global Fund, pag nag-deliberate ang bagong kongreso ngayong taon, ay baka maisama na ang panukalang yan sa budget ng Department of Health at aaksyonan yan ng mga bagong mahahalal sa kongreso. Isang Pilipinas sa ilang bansa sa mundo na may sariling batas ukol sa edukasyon at pag-iwas sa HIV at AIDS. Ang RA 8504 o Philippine AIDS Prevention Control Act of 1998. Ngunit hindi rin daw naipatutupad ng maayos ang batas at mga programa nito. Andiyan na yung panawagan sa Leagues of Governors, Mayors, Association of Barangay to come up with a comprehensive community education ng kapakanan ng kanilang mga nasasakupan sa usapin ng HIV. Sama-samang pagtulong, hindi lamang ng Department of Health. Kaya nga ang aming kalihim, Secretary Cabral, ay inatasan na yung aming mga kasamahan na makipag-ugnayan kaagad sa ibang ahensya para matugunan ang lumulobong problema sa HIV/AIDS. Sapat na kaalaman at pagiging mulat tungkol sa HIV pa rin ang pinakamabisang sandata para iwasan ang paglala ng isang epidemya. Kung hindi ka magpa-test at alam mo na expose ka, dahil takot ka tapos ayaw mo magpa-test, hindi naman mawawala yan eh. Mas mabuting alam mo dahil kung alam natin, mas matutulungan ka natin na mas maaga. Encouraging people for voluntarily testing themselves. Upang tugunan ang lumalalang problema sa HIV/AIDS, konkretong hakbang ng pamahalaan ang inaasahan. Pagtanggap ng lipunan, sapat na kaalaman at responsabling pamumuhay ang nananatiling pinakamatibay na sandata laban sa may dudulot nitong epidemya. Ako si Jiggy Manicad at itong nakatala sa aking Reporter's Notebook. Masasabi natin na isa na siyang wanted dito sa NBI kasi considering na mayroon ng warrant of arrest na inisyu sa kanya. The only time you can declare a person to be a fugitive if he has abandoned his case and he has totally and completely abandoned his defense. Lindol sa Haiti, mahigit 200,000 ang kumpirmadong patay. Libo-libo pa ang pinangangambahang nakabaon sa hukay. 4 na Pilipino po ang namatay sa lugar na ito. Ngayong Martes, mula sa nag-iisang Philippine News Team na nakapasok sa Haiti, sa pangunguna ni Jiggy Manicad, saksihan ang kanilang tunay na kalagayan. Paano sila babangon at anong leksyon kaya ang mapupulot ng Pilipinas sa trahedyang tumama sa Haiti? Martes sa Reporter's Notebook pagkatapos ng saksi.
Lindol sa Haiti, mahigit 200,000 ang kumpirmadong patay. Libo-libo pa ang pinangangambahang nakabaon sa hukay. 4 na Pilipino po ang namatay sa lugar na ito. Ngayong Martes, mula sa nag-iisang Philippine News Team na nakapasok sa Haiti, sa pangunguna ni Jiggy Manicad, saksihan ang kanilang tunay na kalagayan. Paano sila babangon at anong leksyon kaya ang mapupulot ng Pilipinas sa trahedyang tumama sa Haiti? Martes sa Reporter's Notebook, pagkatapos ng saksi. Nakilala siya sa kanyang tapang. Mula sa pagiging kadete, ang pulis tumaas ang ranggo hanggang umabot sa pinakamataas na pwesto. May ibang humanga, may ibang namuhi, hanggang ang kontrobersyal na pulis nahalal sa Senado. Pero ngayon, tinutukis ng mga otoridad dahil para sa kanila, si Senador Panfilo Lacson, wanted. Taong 2000, natagpo ang patay ang publicist na si Bobby Dacer at driver nitong si Emmanuel Corbito. Sa investigasyon ng pulisya, lumabas na suspect sina Glenn Dumlao at Cesar Mancao, mga dating tauhan ni Lacson sa Presidential Anti-Organized Crime Task Force noon. Ang krimeng ito nagdawit din sa ilang malalaking pangalan gaya ni dating Pangulong Joseph Estrada at Senador Lacson. Paulit-ulit itinanggi ng dalawa na may kinalaman sila sa Dacer Corbito double murder case. Wala akong kinalaman. How could I do that? For the 10th time, I'll tell you, wala akong kinalaman. Sa pag-usad ng kaso, di na nilubayan ng kontrobersyang ito si Lacson. Ang mga dati niyang tauhan, iniugnay ang senador sa kaso. January 5, 2010, lumipad patungong Hong Kong si Lacson. Mula noon, di na siya nakita pa sa bansa. Nakita nyo rin yung footage at saka yung pinakitang information ng Bureau of Immigration na he left for Hong Kong on January 5. But as of today, hindi ko rin talaga alam po. January 7, inilabas ng korte ang arrest warrant para sa kanya. Ang kaso, double murder. Attorney, itinuturing ba ng NBI na pugante si Senator Lacson? Masasabi natin na isa na siyang wanted dito sa NBI kasi considering na mayroon ng warrant of arrest na inisyu sa kanya ang korte dito sa Manila. The warrant has been issued and it cannot be served. What else do you call that? Hindi pwedeng i-declare na fugitive si Senator Lacson dahil as of this time, kami mga abogado, hindi naman namin inabandona yung defense ni Senator Lacson. The only time you can declare a person to be a fugitive if he has abandoned his case and he has totally and completely abandoned his defense. But not Senator Lacson. Ayon sa kampo ni Lacson, masyado raw idinidiin ng pamahalaan ang senador sa double murder case, kaya wala itong nagawa kundi umalis sa bansa. Hindi naging patas. Na ikaw kukuha ng mga testigo, ikaw gagawa ng mga affidavit, ikaw magre-resolve ng kaso, tapos ikaw din mag-a-announce na bago ko pa lang kayo nagdidesisyon na matibay na yung ebidensya laban kay Senator Lacson. He was given all the opportunities to pursue the different processes under the law. Hindi panggigipit yun. Sa paniniwala raw ng senador, nanganganib siya kung mananatili siya sa Pilipinas. Kung alam niyang tutuluyan siya, pwede may warrant na i-issue laban sa kanya. In the service of the warrant, maraming pwedeng mangyari. Kaya nga, hindi mo rin masasabi dun sa tao. Di ba? Pwedeng sabihin na nag-resist ng arrest, pwedeng tuluyan na lang. Pero walang maibigay na pisikal na ebidensya ang kanyang panig para maging batayan ng takot ng senador. Para sa kanila, iisa ang dahilan ng sinasabi nilang pangdidiin kay Lacson, politika. Sino ba ang pwede nating sabihin na number 1 critic ng Arroyo administration? Sino ba ang nagbunyag ng mga anomalies sa gobyerno? Yung kay First Gentleman, yung ZTE, yung kay Garciliano, yung mga winaytap na mga conversations. Sino ba nagbunyag nyon? Di ba si Senator Lacson? Nagkaroon ng conclusion ang husgado na talagang may probable cause. Kaya nag-issue na ng warrant of arrest. So, hindi yung kung ano ang aking masasabi, kundi ano ang
naging konklusyon. At ngayon, nandun na sa husgado, pati husgado, yun na ang konklusyon that there is probable cause. Ayon sa isang political analyst, malaki ang epekto ng pagkawala ni Lacson. Nabawasan ng isang kritiko, malakas na kritiko yung administrasyon. Sa paglikas din niya, yung iba pang maaring masangkot dyan sa krimen na yan, iba pang dating opisyalis na maaring mas mataas ang posisyon, na maaring may kinalaman dyan. Parang ngayon wala na talagang magsasabi. Kung pagbabasehan ng mga statement noon ni Lacson, kung hindi siya mahuli, maaaring ilang buwan pa ang bilangin bago siya kusang sumuko. Sinabi niya at narinig niyo lahat na under this administration, hindi ako makakaasa ng hustisya. Diba? Pero kung siguro kung magbago na yung administration, patas na yung laban, ilalaban ako. Ang pagtakas umano ni Lacson, lalo namang ikinabigat ng loob ng pamilya ni Dacer. Ang panawagan namin kay Senator Lacson, kung sinasabi niyang wala siyang kasalanan, i-prove niya, di ba, na wala. And sinabi namin noon, head siya ng police dati, nabanggit na rin dati na inimbestigahan niya yung pagkawala ng daddy namin. Wala naman siyang nilabas na information. Anong status attorney ng manhunt operations niyo kay Senator Ping Lacson? Are we almost there or malayo pang proseso? Coordination is being made with our counterparts para ma-solve itong paghahanap namin sa kanya. Paano po, attorney, kung nasa bansa si Senator Ping na wala akong extradition treaty ang Philippines? Pwede nilang i-deport, pwedeng mag-request sila that we have to course our request through diplomatic channel. Like we have to go to the DFA and the DFA will be the one to request that their authority. Harapin niya ang kanyang kaso dahil narinig naman natin yung iba ring senador na nawagan na sa kanya. Sa pagkawala ni Lacson, isang kaso ang nawala ng kung di man isang suspect, isang taong maaaring pagbula ng impormasyon. Isang administrasyon ang nawala ng isang aktibong senador. Ano man ang dahilan ng kanyang pagkawala, di ito mabibigang linaw kung di niya haharapin ang mga ibinabato sa kanya. Ako si Rhea Santos at ito ang nakatala sa aking reporter's notebook.